For today's video, mag-unboxing tayo ng bago kong kitchen toy. Alam ko marami sa inyo sobrang excited papanood ito dahil nakita nyo na sa title kung ano yung i-unbox natin at ipapakita ko sa inyo yon ngayon. What's up guys? It's me again, Fred Villena, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, isa na namang unboxing episode ang aking ipapakita sa inyo dahil meron akong recently bought toy para sa aking mga baking sessions and baking vlogs. Ang tagal-tagal ko na actually gustong bilhin tong toy na to, pero hindi ko pa binibili kasi napaka-indecisive ko. Actually, hindi ko alam kung worth it ba siyang bilhin. Finally, nakapag-decide na akong bumili na ito na i-unbox ko sa inyo. Siguro naman nakita nyo na sa title kung anong i-unbox ko. At yan ay walang iba kundi ang Hanabishi Hand Mixer HHMB120SS model. Ang haba. Alam ko most of you napadpad dito sa video na to dahil naghahanap kayo ng video that could give you tips or information para makatulong sa inyo on deciding which hand mixer to buy. At huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang video kayo. For this unboxing video, ipapakita ko sa inyo isang comprehensive review of my electric hand mixer. At hindi lang review ha, ipapakita ko rin sa inyo kung paano actually gumagana at ginagamit itong hand mixer na i-unbox ko dahil papakita ako sa inyo ng very easy and simple recipe na ating ibibake gamit, syempre, ang aking electric hand mixer. Kaya kung gusto nyo matunghayan lahat na yan, stay tuned and don't forget to like this video. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga future vlogs ko. So without further ado, let's get the unboxing started at ipapakita ko na sa inyo ang ating produktong i-unbox. At ito na siya! So, umupo muna ako kasi napapagod ako mag-unboxing ng nakatayo buong video, ha? Pasensyahan nyo na. Ito na yung i-unbox natin. So, ito pong Hanabishi Mixer HHMB120SS ay nabili ko po sa Hanabishi website sa halagang 1,190 pesos. So, pumunta po ako sa website nila, tapos nag-order po ako doon online, nag-add to cart, tapos sinend ko yung billing address ko and yung delivery address. And ang maganda dito, free delivery po sila within Metro Manila. So, pinadeliver ko po siya doon sa work ko, sa may Pasig, at dineliver po siya via Spotify. Sorry, di ba na nagde-deliver yung Spotify? Dineliver po siya via Transportify. So, ito po yung mga kaganapan. Halika, panoorin natin. Okay, so I'm here at work now. Iniintay ko na lang i-deliver yung aking mixer. Nag-text na kasi at nag-email yung Transportify na on the way na daw yung delivery. So, iniintay ko siya. I'm so excited. Yes! Sir, baka po pwedeng pa-sign nito. Okay. Nakuha ko na siya. Okay, so ito na siya. I-unbox ko na. So, andito pa yung papel ng resibo. Delivery receipt. Andito yung name ko. Andito yung presyo, 1,190. Yan. So, free delivery. So, sobrang sulit na sulit kasi ang mura-mura lang niya. Tapos, free delivery pa. And napakabilis po na delivery nila kasi nag-order ho ako ng Monday last week at dumating po siya ng Thursday within the same week. Kaya sobrang bilis po talaga niyang na-deliver. Kaya good job. So, bubuksan na natin. Yan. Pag binuksan mo, ito yung laman niya. Tadaan! Okay. So actually, itong electric hand mixer na ito ay kumpleto na. Isang set na siya. Meron na rin siyang stand. Meron siyang mismong hand mixer at meron na rin siyang stand. So ito yung itsura niya. Ito yung mismong hand mixer. Yan. Yan. So pwede mo siyang isaksak. So ito yung hand mixer. Tapos meron siyang stand. Yan. Ito yung stand with a stainless steel bowl. Kaya nakakatuwa siya. Ayan. Tapos, ang laman ng stainless steel bowl, meron siyang paddles or attachment. May hook, may dough hook, at may spiral hook. Spiral hook. Yun. Tapos, meron na din siyang kasamang scraper o rubber spatula or plastic spatula actually ito. Yan. Meron na rin siyang kasamang ganyan. Tapos, ito yung stainless steel bowl. Okay. Na kasama dun sa stand. So, itong stand ito ay plastic din. Tapos, na-adjust siya. Okay. Adjust natin mamaya. Alam ko na-adjust eh.
So, isa-isahin natin silang i-assemble mamaya. So, check naman natin yung Hanabishi manual. May hand mixer operating instructions. Yan. So, this is basically a 2-pager specs na merong mga important safeguards, may identification parts, 7 precision speeds siya, liter eject lever, meron ditong how to use, and may mixing guide rin. May low, medium, and high. May care and cleaning din siya. At may recipes din nakasama, ayan. So, andito rin yung warranty guide and yung mga service centers nila. Nakalakip, ayan. So, may warranty guide dyan. Tapos, yung mga list of service centers nila. Ayan. At guarantee certificate. Okay? Meron rin siyang 5-year warranty on motor and lifetime free service. Ayan. So, ito yung pinaka-hand mixer niya. Yan. So, meron siyang saksakan dito at wire. Tapos, andito yung mga controls niya. Ayan. So, ang controls niya is from 0 to speed 7. Okay? Now, apat yung binigay sa ating toe hook kasama sa set. So, ipapasok mo lang yung toe hook dito. Yan. So, make sure lang na itong mga grooves dito, itong dalawa, yan, makakapasok doon sa bilog. So, ganyan ba lang siya. Yun. So, kailangan may marinig kang click para alam mo, secure na siya doon. Tapos, ikabit mo rin yung isa. Ganun din. Dapat may marinig kang ganito. Yun, ganun. So, itatry natin kung gumagana siya at speed 1. Okay, gumagana. Speed 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. So, gumagana siya. Usually, ito pag cakes yung binibake mo or nag-whip ka ng cream or whip ka ng egg whites, itong hook na to yung ginagamit mo. Paano siya i-eject? Meron siyang eject button. I-press mo lang ito. Tapos, may eject na siya. So, ganito yan. Okay. So, para na-eject. Next one, dough hook na ito, spiral. So, ito naman ginagamit ito pagka gusto mong mag-bake ng dough, ng bread. So, ito usual na ginagamit para ma-develop mo yung dough kaysa magmamasa ka pa ng manual. So, ganun lang din. Yung grooves dapat pumasok dun sa sukan at dapat may maririnig kang click. Okay? Okay, yan. So, pag nakabit mo na siya, i-test mo ulit from speed 1 to 7. So, gumagana siya. So, eject ulit natin by pressing it. Yan. Okay. So, ngayon naman, set up na natin yung complete set. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang stand. Tapos, all plastic siya. Tapos, ito yung sinasabi kong na-adjust. So, you just have to press this button para ma-adjust siya. Yan. Natataas yan. Nabababa. Natataas, nabababa. Okay? Yung stainless steel na ito, na bowl, meron siyang groove dito, na bilog. Dapat, sumakto siya dito sa bilog nito. Okay? Hindi siya nalalak, yun lang siya. Para lang maiwasan yung paggalaw-galaw niya. Hindi rin siya umiikot kagaya ng ibang mixer. So, ganito lang siya. Okay? So, ito na yung mismong setup. Tapos, itong hand mixer mo ngayon, ay ilalagay mo dito sa taas. Meron siyang lock na pink na you have to press here. So, pag pinress mo here, dapat pumasok yung pink na yun dito sa pink ng hand mixer. So, ganito siya. Yan. So, pag nasetup mo na siyang ganyan, hindi nagagalaw yung hand mixer mo. Yan. Ganun lang siya. Tapos, kung mapapansin ninyo, wala sa center yung dough. Okay? So, I think design nila yon na wala sa center yung hand mixer para just to make sure na nami-mix niya yung dough. So, pwedeng ikaw na rin yung mag-ikot ng ganon. Okay? So, try natin with the dough attachment. Kung sasayan pa siya. Okay? So, at speed 1, so, okay naman siya. Hindi siya sumasayad dun sa metal
bowl. So, okay na okay siya. So that's basically it for the initial testing of this electric hand mixer na ipinakita ko sa inyo. So huhugasan ko muna yung mga parts niya at magpe-prepare na ako ng ingredients para sa very easy and simple recipe na itatry ko using this electric mixer. Kaya naman stay tuned at babalik ako maya. Iikutin ko manually ang aking mixer. Kung makikita niyo sa camera angle na ito, iikutin natin siya sa socket. Pwede rin natin itong i-tilt actually. So, ang maganda dito sa mixer na to, pwedeng ikaw na yung magalaw ng iyong bowl. Or kung ayaw mo naman na naka-steady lang siya, pwede mo rin tanggalin. Pinutin mo lang to, tapos ikaw na mismo yung gagalaw. So as you can see, itong mixer na to, kahit dumidikit yung wire whisk dun sa gilid, hindi naman siya nababakbak. So if you're worried na may sumamang iron or metal, hindi naman siya ganon. So hindi naman nag-grayish yung kanyang cream cheese. Okay? So at this point, ilalagay ko na ang aking refined sugar habang wini-whisk. So, mas madali actually na ginaganto mo na lang siya kaysa i-steady mo siya doon sa stand niya. Kasi mas mabilis siyang nami-mix pag ganito. At this point, pwede na natin i-add paunti-unti ang ating egg. So, bakit paunti-unti natin siyang i-add? Gradually natin siyang i-add kasi ayaw nating mag-curdle yung ating cream cheese mixture. So, para smooth pa din siya, unti-unti lang natin siyang i-add. So at this point, ito na yung magiging itsura ng ating mixture. Tapos, pwede na natin i-add, syempre, ang ating all-purpose flour. Again, kung wala kayong all-purpose flour, pwede nyong gamitin ay cornstarch. So, speed 1 lang to. So, itatry ko mag-speed 2. And speed 3. So kapag nagsi-speed 3 ka, usually nag-incorporate ka ng mas malalaking air cells dun sa iyong mixture. Ngayon, para mas maging pino ang iyong air cells, pwede mo siyang i-speed 1 ulit. Tapos, i-mix mo siya hanggang sa maging endpoint niya ay sobrang smooth ng mixture. So at this stage, I think okay na siya. Sobrang smooth na ng ating mixture. Ayan. Nakikita natin. So, ang gagawin ko, isi-scrape ko lang yung mga sides ng bowl. Tapos, ita-transfer ko na siya dun sa ating pan with crushed grahams.
Buhos ko lang siyang ganyan. Dito sa ginawa ko. First time ko actually gumawa ng strawberry cheesecake and very successful siya. Thank you so much sa aking bagong hand mixer. By the way, hindi to sponsored baka kakalain yung binabayaran ako ni Hanabishi. Hanabishi, baka naman. So, titikman ko ito mamaya, pero ibibigay ko muna sa inyo yung mga pros and cons na experience ko while using the Hanabishi hand mixer. Unang-una na sa pros would be yung presyo niya. It's very cheap. So, 1,190 pesos lang. Meron na akong isang buong hand mixer with stand and with a stainless steel bowl and with 4 attachments na. So, very sulit for the price. For those na mag-home baking at start pa lang mag-home baking, kung gusto nyo magkaroon ng hand mixer, pwede ko siyang i-recommend sa inyo. Second would be, it's very lightweight. So, sobrang gaan niya guys. Hindi ka mangangawit pagka ginagamit mo siya, habang ginagamit mo siya, at pagkatapos mo siyang gamitin, hindi ako nangawit. So, for those of you na sobrang payat, katulad ko, na may mga payat na braso, hindi kayo mangangawit dito, so pwede nyo siyang gamitin. Next would be, yung mga attachments niya ay 4 na agad, and yung whipping ability ng mga attachment niya is so good. Nakagawa ako ng strawberry cheesecake na very successful, so okay na okay siya sa akin. Ang cons ko lang would be, first, wala siya masyadong color selection kasi pink lang yung available color ng aking mixer at pink lang yung available color sa website, which is okay lang din naman kasi nagustuhan naman siya ni Sarah, gusto niya ng color pink, so okay na okay siya sa akin. Pero kung for those of you na gusto ng color variation, hindi ko alam kung mag-update sila pero pink lang yung available, pwede rin kayong pumili ng ibang kulay in the future. Pero kung okay na kayo sa pink at wala kayong problema, basta working yung unit, okay na okay siya. Next would be walang lock masyado yung stainless steel bowl, pero wala naman siyang problema sa akin kasi hindi naman masyadong gumagalaw pag nagmi-mix, so okay lang siya sa akin. Next would be hindi rin umiikot yung stainless steel bowl kagaya ng ibang stand mixer ng Hanabishi. Pero okay lang kasi pwede mo naman siyang ikutin manually, so wala rin naman siyang problema sa akin. So basically yun lang yung mga pros and cons na encounter ko while using the Hanabishi mixer. Kung gusto nyo rin i-try at bumili, I hope nakatulong ako at naipakita ko sa inyo yung isang comprehensive review. Kung meron pa kayong gustong katanungan or comments and suggestions or other recipes na gusto nyong i-try ko using my Hanabishi hand mixer, pwede nyo nang i-suggest yan. Just comment down below at sasagutin ko yan isa-isa. So that's it for today guys. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kong updated sa mga future vlogs ko. And see you guys next time. Bye!